ito yung mga uri ng mga sakit na nagkakaroon ng paninigas ng gulugod. No? Parang nagkakaroon tayo ng mga problema sa gulugod. Dulot ng pagtitigas ng mga litid at pagkakadikit-dikit ng mga bahagi nito, ng mga buto. No? So, ang nangyayari niyan, kung sisimplehan po natin yung pagpapaliwanag niyan, is dulot ito ng autoimmune na mga sakit. No? Yung autoimmune is yung sa sistema ng katawan natin na kadalasan panangga sa mga banyagang mga bagay na pumapasok sa ating katawan. Pero sa pagkakataon na to is nagiging masyado siyang aktibo na inaatake niya yung mismong mga bahagi ng katawan natin. Okay, so basically, di ba dapat hindi nga inaatake yung katawan eh. So kasi nga, pinoprotektahan nito yung katawan. Kaya lang nasobrahan, sarili na yung inaatake. Tama. So, sa pagkakataong to, ang mas inaatake niya ay mga litid, mga ibang nagko-connect na ng mga iba't ibang parte ng gulugod. No? Ngayon, ang nangyayari is, dahil dulot nito, nagkakaroon ng paninigas ng mga bahaging dapat gumagalaw, tumitigas tuloy sila. Oo. So, yun yung isa sa mga hallmark ng ankylosing spondylitis. So, or sabihin na lang nating AS. AS ang haba eh, okay. Oo, kasi itong ang nangyayari dyan, isa sa mga una napapansin ng mga pasyente, dulot nito, ay yung tumitigas yung katawan nila. No? Hindi nakakagalaw ng mas maayos yung katawan nila, hindi sila nakakapihit, hindi nakakayuko ng maayos, hindi nagagalaw ang ulo at leeg. Dulot nito. Oh, so yun yung kalimitang parang complaint nila, most common complaint nila. Yun, okay. So, apart from that, ano pa yung ibang manifestation sa mga pasyenteng may AS? Ang mahirap kasi tungkol dito is tahimik siya. Sneaky kumbaga. So, unti-unti siyang dumadating, unti-unti lang napapansin ng pasyente na may pananakit. Meron siyang paninigas ng katawan, hirap kumilos. Tapos, pag tumatagal, minsan hindi nga nila masyadong napapansin sa katawan o sa gulugod, pero kung hindi sa balakang or sa hips, nagkakaroon ng paninigas. Hindi nakakagalaw na maigi yung paa, hindi sila nakakaupo ng maayos, o nakakatagal, o nakakalakad ng malayo. So basically, ang affected dito, Doc, tama ba? From neck pababa hanggang paa yan, affected Yung buong yan? spine. Buong spine. So kasama dyan, pati yung mga ibang joints, no, na apektuhan din sila. Pero ito, how is AS different from other, yung mga back issues? Kasi kalimitan sa back Paano yan. sila nagpapakita? Okay, so ang isa sa mga kailangan natin tandaan is, medyo iba siya sa kadalasang nararamdaman na masakit sa likod ng pasyente, which is yung degenerative o dulot ng pagtatanda. Pagtanda, okay. O tumataas ang milyahe ng katawan. Itong AS kasi kadalasan niya, nagsisimula yan is napapansin ng tao, mas lumalala siya pag nagpapahinga, mas malala siya sa katapusan ng araw at paggising. Tapos nababawasan siya habang kumikilos ka, habang gumagalaw-galaw, parang umaayos siya, lumalambot yung So katawan. basically, bawal magpahinga. Kasi kapag nagpahinga ka, doon may Kaya sakit. doon lumalabas yung pananakit. Kasi parang pagpahinga, tumitigas ka ulit. No? Kumpara mo yan sa yung karaniwang masakit sa likod, sa yung mga degenerative, kumbaga, o dulot ng pagtanda, is sa umaga, una, maayos ang pakiramdam, tapos lumalala habang mas gumagalaw. Kabaliktaran naman ng AS, masakit paggising sa umaga, tapos nawawala habang gumagalaw. Oh, So, okay. parang magkabaliktad So, yan. So, basically, napaka-importante na, how do I say that? Maging particular ang pasyente sa pag-explain po sa doktor, di ba? Para mas ma-assess ng doktor. Tama. Kasi din natin malalaman no, Doc? Tama, napakahalaga nun. Kasi kadalasan, karamihan, para makilala ito, is yung mailarawan ng maayos ng pasyente, yung mismong paano yung pagkakasunod-sunod na nangyayari itong mga nararamdaman niya para malinaw. Tsaka para kailangan talaga masabi ng pasyente lahat. Kasi kung hindi,
malilito din yung Oo, doktor. doon kasi magbe-base no, para 'di ba? Of course, Tama. napaka-importante kasi kapag correct o tama ang diagnosis, tama rin ang management, okay? Tama po. So, 'yon. Pero Doc, sino ba yung kadalasang naaapektuhan sino mga nagkakaroon ng AS? Okay, ang napansin nilang kadalasan, no, kasama din kasi yung tanong dyan is, may lahi ba na higit na nagkakaroon nito? May kasarian ba na mas madalas tinatamaan nito? And age, dagdag na Tapos natin. yung age, okay, napakahalaga niyan. Siguro yun ang simulan natin, yung age. Kasi madalas niyan is tinitingnan nila, isa yun sa mga qualifications para masabing with more or less some certainty na AS nga to. Kadalasan yan is usually below 45, pwedeng in their 20s, in their 30s na lumalabas. Pangalawa, kadalasan ng tinatamaan nito kalalakihan. Okay, lalaki. Oo, Bias, Doc, no? Oo nga mas kakaunti nilang napansin na mas kakaunti ang babae na nagkakaroon nito. Siguro, Doc, Kung sabi tutusin kasi... nga, medyo bihira. Tsaka Hindi niya siya sab- imposible, pero pwede rin magkaroon ng babae. Pero kadalasan talaga kalalakihan ng tinatamaan. Parang ito. fair daw kasi pag osteoporosis, mas madalas babae. Oo, tama. Hindi, okay. But kidding aside, Doc, so okay. So, sa gender, lalaki, tapos usually medyo mas nasa younger bracket as compared dun sa mga degenerative problems. Yes. Nasa mas may edad na. Okay. Tama po. And then, yung may genetic predisposition. Yung genetic predisposition, napansin nila is sa mga ibang lahi na may origins na mas sa Northern Europe, napansin nila. So, sa mga mas European, doon ang napansin nilang mga nagkakaroon nito. No? Pero hindi rin ibig sabihin na i-exclude natin ang mga ibang lahi. Kasi napansin nga nila na medyo distributed din yung mga ibang kultura, ibang mga bansa na nagkakaroon nito, which is maliban doon, mga may lahi ng Northern European, ibang mga subtype din sa mga ibang may Chinese descent, minsan meron din. Pero dito, Doc, sa atin, Consider sa rin. practice nyo, I mean, how common is it? It's not very common, no? Sa totoo lang. But you would see cases. Pero may mga kaso talagang lumilitaw. So kasama din doon talaga is sa pagtanong at pag-interview ng pasyente is tinatanong namin kadalasan yan, may kalahi ka ba na May ganito. may ganitong sakit? Kung hindi man, may mga kalahi ka ba o kamag-anak na meron ding mga sakit na may kinalaman sa autoimmune, no? Tapos tinitingnan din namin may kamag-anak ka ba o pinanggalingan na may lahi na ibang na banyaga na lahi. Yeah, No? oo. So may mga ganun na Yung mga tinitingnan lahi. Okay. natin. How about Doc? Kasi sa causes, di ba? Kanina sabi nyo kanina na this is autoimmune, okay? In origin, okay? However, meron bang iba pang nakitang possible etiology or cause or sanhi, no? Kung bakit magkakaroon ng AS? Okay, so ang tinitingnan nila is ganito. Merong mga posibilidad silang tinitingnan na maliban sa may predisposition ka dahil sa lahi mo, may mga bahagi ba sa environment na pwedeng maging trigger nito? Based sa literature, ang parang isa sa mga tinitingnan nila is posible bang may bacterial infection na pag nagkaroon ka nun, ayun na magsisilbing trigger, no? O gigising kumbaga dun sa kondisyon na yon. Oh, okay. Oo. So, may mga ganong factors. May mga ganong factors. Lifestyle, din sila Doc? tinitingnan. Meron bang na-link? Lifestyle, wala pa naman masyadong, wala silang malinaw pa na ma-pinpoint. Sa studies so Oo, far. sa mga studies so far. So, pero Doc, pag may pumunta sa inyong pasyente and basically yung nasabi sa inyo, medyo ma-idea kayo na chances are this is AS. And how do you go about the diagnosis? What do you request for? Okay, so kadalasan yan, katulad ng ibang autoimmune disease, tinitingnan din kasi natin yung isang factor na tinatawag na HLA-B27. No? Hindi siya 100% sure na meron siyang HLA-B27. Although may posibilidad na positive siya for that. No? Pero hindi siya specific kasi for AS. Kasi pati So, pwede yung ibang sakit autoimmune, din. may ganun din. Kaya ang kasama na kailangan natin tingnan is magpapa-x-ray tayo.
no, ng both ng pelvis, balakang o ng gulugod. Ang mga tinitingnan dito is yung sinasabi nating paninigas ng mga litid. Kasi isa to sa mga hallmark ng AS, yung pagtitingnan niyo yung gulugod o yung spine ng pasyente na kadalasan sa x-ray, makikita mo ng malinaw yung bawat segment eh. Yung bawat, kumbaga, parang bawat palapag nung Oo, bawat gulugod. floor, parang ganyan. Ngayon, nawawala yun, nagiging isa, nag-iisa, parang nagkakaroon ng koneksyon. Kasi sa x-ray, hindi dapat nakikita masyado ang mga litid. Pero ito, gawa nga ng may paninigas, parang nagsasama siya. Yun yung gulugod, sa halip na mukhang pinapiraso siya, nagmumukha siyang parang kawayan. Kaya isa sa mga hallmark na tinatawag natin sa AS, yung bamboo spine. Bamboo spine. Yan ang ano Tama. ng... So, yung mga nanonood sa atin nagme-medicine, di ba, nagre-review yan ng bamboo spine. Naku, kasama. Specific ba Madalas yan? tanungin sa exam yan. Okay. Para So, sa yung mga inyo. nanonood ng mga med students dyan. Oo. Okay. So, x-ray, tas kanina, you may request for yung HLA-B27 Yes. also. And MRI, Doc, do you request for it? MRI, usually hinihingi lang natin yan kapag may sinususpetsa tayo na baka mamaya dahil sa paninigas ng mga ibang litid ng spine is baka kung may bahagi ba siya na naiipit. Meaning yung mga nerve roots o yung spinal cord na posible rin. No? Dahil din dyan, maliban sa MRI, humihingi din kami ng CT scan kapag nagsususpetsa kami na medyo Pinaipit. grabe na yung mga nagiging problema ng spine, no, sa mga pasyenteng may AS. Kasama din kasi diyan sa mga sa imaging studies, no, na isang importante din na tinitingnan natin is doon sa pelvis. Balakang. Merong kasing duktungan yung gulugod natin doon sa balakang. Meaning yung sacroiliac joint, kumbaga, or SI joint, no? Kadalasan kasi dapat nakikita din natin sa x-ray yun. Pero kung napansin natin na parang kinakalyo na siya or hindi na ganun kalinaw yung mga linya ng joint na yon, madalas din yung tinitingnan din natin sa MRI yon. Kung talagang nagkakaroon ng pagdikit yung joint na yon, yung SI, tinatawag nating SI joint. So ito, Doc, pagka nagkaroon na ng involvement sa mga paligid na area, so basically, do we say na parang mas advanced ba? Ibig sabihin, late na ba na-diagnose yung AS? Usually yan, mas late yan kapag mas apektado na yung paggalaw ng joints, paggalaw ng spine. May mga test yan ng mga range of motion sa clinic. No, yung pagyuko, pagliyad, pagtagilid, isa yun sa mga tinitingnan natin. Sa katagalan minsan, lalo na kapag hindi naman inaayos or hindi ina-address o walang ginagawang Or intervention. hindi kaagad na-diagnose ng mas Hindi kaagad maaga? na-diagnose. Minsan may kaunting pagkukuba pa nga na lumalabas yung mga pasyente. Okay. So, Doc, ano yung mga challenges na na-encounter nyo so far no, pagka magda-diagnose ng AS? Well, kasama din dyan is pag kunyari may mga bagay na hindi ganong kalinaw yung kadalasan minsan may mga ibang nabanggit akong mga characteristics na hindi naman litaw pero may nakikita ka sa x-ray or kabaliktaran yan, hindi mo makita masyado sa x-ray pero nagpapakita siya ng mga ibang sintomas ng AS. Yun yung mga mahirap minsan sa pag-diagnose. So, madalas yan pag ganyan ang pakita ng pasyente, tututukan mo na lang para kung may magbabago pa ba habang sinusubukan yung gamutin. At usually yan, kasama namin talaga sa paggagamot at pag-manage ng ganitong mga pasyente. Kaya napakahalaga na ng papel ng rheumatologist. So, basically, may co-management, Yes. between an orthopedic surgeon and a rheumatologist. Napakahalaga po niya. Oo, ayan. And, pero Doc, can AS be a part of a syndrome? I mean, or meron ba yung, pag may AS, minsan nagkakaroon ng ganitong sakit din, ganyan. Does it happen? Minsan kasi, isa sa mga tinitingnan din natin is, syempre, yung nagkakaroon ng fibrosis kasi dun sa Or mga ibang paninigas. soft tissues Tama. or paninigas. So, may isa sa mga palatandaan din namin is tinitingnan din yung mata. Actually, nagkakaroon kasi ng uveitis din yung mga ganitong pasyente. Pero mas, syempre, sakop ng ophthalmology. Ophthalmologist. Yun.
Bihirang-bihira daw pero posible pa rin, is nagkakaroon minsan ng mga problema sa puso at sa baga. No? For example, sa puso, mga dapat na dinadaluyan ng kuryente, no, ng puso. Pag yun nagkaroon ng fibrosis, is minsan hindi maganda ang daloy ng kuryente, apektado yung pagtibok. And that can be fatal, no? Pwede ba In the long ikamatay run. ng pasyente? Bihirang-bihira siya, pero posible rin. Kasama din kasi apektado nga ang mga litid sa mga koneksyon ng buto. Minsan, kung hindi man yung mismong baga apektado, yung kabitan ng tadyang sa spine or gulugod or yung dito sa sternum natin, hindi nakaka-expand masyado na maayos. Minsan yung chest wall. No? So, minsan pati yung paghinga apektado. Okay. So, pwede parang simple lang yung manifestation. So, basically, there's a wide range. Pwedeng Yes. komplikado na. So, maganda pag may nanonotice ng pagbabago sa katawan, ay magpakonsulta na, no? Para at least baka Tama. mamaya, seryosong kondisyon na pala ito. Diba? Lalong-lalo na't itong AS ay minsan tahimik na tahimik siya. Yung unti-unti siya, sneaky kumbaga, na sakit.